Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, panoorin po natin itong si PCO Undersecretary Claire Castro mga kababayan sa kanyang banat dito kay Sara Duterte. Kasi ito pong si Sara Duterte ay may pagka-crab mentality. Alam niyo ba yung crab mentality mga kababayan? Ito pakita ko sa inyo. I-google natin para maintindihan natin. Crab mentality. Ano ba ang crab mentality? Dinidescribe nito yung mindset where individuals actively try to prevent others from succeeding. Even if their own success wouldn't be affected. Ito yung mga tao na yung mindset ay piniprevent na mag-succeed yung ibang tao. Kagaya nito mga kababayan, itong pinag-uusapan natin, itong 20 pesos na bigas na inuumpisahan na po dyan po sa Visayas. Matagal na po nga hiling ito ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga kritiko ni Presidente Bongbong Marcos. Kasi ito raw 20 pesos per kilo na bigas ay pinangako raw ng Pangulo nung siya ay nangangampanya. Dakdak sila ng dakdak, kabi-kabila ang panawagan. Tapos ngayon, ito na. Inuumpisahan na magkaroon ng 20 pesos na bigas dyan po sa Visayas. Pero dahil nga po dito sa crab mentality, crab mentality, okay lang sana kung iba eh. Kaso, biruin mo, pinuno ka pa naman sa pangalawa, sa pinakamataas sa posisyon sa gobyerno, si Sara Duterte. Pero siya pa yung nangunguna na magkaroon ng crab mentality. Yung bang ayaw niya mag-succeed itong gobyerno, ayaw niya mag-succeed ang presidente, ayun po yung ugali na grabe mga kababayan. Kaya ito, binanatan siya ni Yusek Claire Castro. Panoorin po natin. Kasi malalaman natin dito yung iba't iba pang mga kasagutan sa tanong ninyo. Kasi sabi nila, bakit ngayon lang daw, tagal ng pangako, bakit ngayon lang daw, bakit sa Visayas lang, bakit hindi sabay-sabay sa buong mundo. Gusto ata nila buong mundo eh. Diba? So maraming tanong, ito, panoorin natin itong nangyaring press briefing dyan po sa Malacanang sa pangunguna ni Yusek Atty. Claire Castro. News Online. Good morning po, Yusek. Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Binubudo lang daw po natin yung taong bayan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po ay nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, Tama. lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Tama po yan. Huwag sanang pairalin ang crab mentality Ayan. at huwag maging anay sa lipunan. Grabe. Iwasan po ang crab mentality, ang maging utak talangka. At ano raw? Anay sa lipunan. Sakit. Iwasan po ang maging utak talangka at naway maging hindi po aanay sa lipunan. Tama ba rinig ko? Balik nga natin konti. Ano sabi ni Yusek? Lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Grabe naman yun. Iwasan ang pagiging utak talangka at huwag maging anay sa lipunan. Sakit. Sino pinatatamaan nun? Diretso na natin. Sino pa ba? Sino pa ba yung nagrereklamo? Eto na nga, natutupad na yung pangarap
Natutupad na yung aspirasyon na magkaroon ng 20 pesos kada kilong bigas. Inumpisahan pa sa Visayas. Sampal na nga sa kanila yun eh. Sige, unahin ko na kayo. Sabi ng Pangulo. Total dyan, maraming nagreklamo sa pangunguna ng Vice Presidente. Sige, unahin ko na kayo. 20 pesos ang per kilo ng bigas sa inyo. Pero mo, pagkatapos nun ano nga nangyari? Crab mentality. Di ba pinaliwanag ko na ano ang crab mentality? Ito po yung mindset ng mga tao na hinahadlangan na mag-succeed ang ibang tao. Ayan po. Titingnan ko pa ba, i-google ko pa ba kung anong ibig sabihin ng anay sa lipunan? Hindi na siguro. Alam naman natin ang ibig sabihin ng anay sa lipunan. Ang anay po sa lipunan ay walang ginawa kundi sirain ang isang tahanan. Kaya po ang anay. Wala pong mabuting na idudulot ang anay. Unti-unti niya pong sinisira, patago ang tahanan. Sabi ko sa inyo, kahit pa, kapag may anay ang bahay ninyo, kahit paulit-ulit yung i-repair yan, hanggat nandyan yung anay, babagsak yan. Ninangat-kat niya po unti-unti yung mga dyan, yung pwede niya ngat-katin hanggang bumagsak. Kaya matindi ang banat ni Claire Castro, mga kababayan, Iwas-iwasan nyo na yung pagiging utak talangka at huwag maging anay ng lipunan. Sakit. Ano pa po? Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Napakasimple. Simpleng panawagan, magkaisa po tayo para po sa bansa natin. Maisakatuparan ng Pangulo ang gusto, ang inaasam-asam ng taong bayan. Kaya alam niyo, hirap na hirap silang tumulong sa gobyerno. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto nila, sila ang nakaupo sa gobyerno. Hindi makipaghintay, excited. Kaya hindi nila kaya suportahan ng gobyerno eh. Kasi kapag ang gobyerno nakakagawa ng mabuti, nagagalit sila. Naiinggit sila. Ayun yung plano nila. Dapat ang gobyerno ng ito puro palpak para pag tayo na tumakbo, siguradong panalo tayo. Kapag hinayaan natin na itong gobyernong ito ay magtagumpay, mag-succeed, yari tayo, hindi tayo mananalo. Iyan nga po yung tinatawag na utak talangka, crab mentality. At bilang anay ng lipunan, walang ibang ginagawa kundi sirain ang gobyerno. Napakasimple lang po. Magtulungan tayo para po sa ating bansa. Kasi sila, hindi po nila mahal ang bansa. Ang mahal po nila ay yung kanilang sarili. Gusto nilang kapangyarihan. Masyadong gahaman sa kapangyarihan. Sobrang takaw sa pera. Ang yayaman na eh. Ang yayaman nyo na. Mansyon-mansyon na nga ang inyong tinitirahan. Siguro kahit magabulan kayo isang linggo, hindi kayo magkikita rin sa mga mansyon ninyo. Tapos ito, makikinabang lang ng konting ginhawa ang ating kababayan sapagkat sila ay makararanas, makabili ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Ngayon sasabihin nyo, binubudol. Sasabihin pa nila, niloloko ang taong bayan. Yan po ang crab mentality, utak talangka. At anay po sa lipunan. Simpleng-simple lang naman ang hiling. Magtulungan po tayo. Kapag ganyan kasi, hindi nila mahal ang taong bayan. Hindi po nila kayo mahal. Yung mga nagpapabudol dyan, sila ang budol. Akala ninyo, yung mga naniniwala sa kanila, akala nyo mahal kayo. Akala ninyo, talagang para sa bayan sila, hindi. Kaya sila nag-iingay kasi gusto nila sila yung nasa pwesto, mga swapang sa kapangyarihan. Tapos kayo naman, utu-uto. Ang bilis yung pasakayin, ang bilis yung maniwala. Yun lang mga kababayan ang gusto kong diretso pa ba natin to? Kasi may mga tanong pa rito mga kababayan eh. Bakit nauna raw sa Bisaya at bakit ang tagal na raw pangako hindi agad naumpisahan? Tuloy na natin para at least maliwanagan itong ating mga kababayan.
Pero ma'am, why did the government choose Visayas po? Kasi yung isa rin niyang sinasabi, given na vote-rich region yung Visayas, kaya ito raw yung pinili. Ano po yung basehan ng government kung bakit Visayas? Unang-una po, bakit na Visayas? sabi po sa atin, ni Secretary Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar, at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Oh. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Ito rin po ay pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. Oo. So bakit naman po natin haharangin ang magandang adhikain na ito, ang magandang goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas. Huwag po natin harangin, huwag po natin pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po ay muli, para sa taong bayan, huwag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi porkit po mura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. Oh. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. So, wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po, parehong bigas po ang ibebenta. At ang sabi nga po natin dito, kung sinasabi po niya na huwag magpabudol, tama po na huwag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. Ma'am, last na lang po on my part. Ma'am, paano po yung budget nito? Sufficient naman po ba para masustain? And kasi tinatarget natin na hanggang 2028 na rin po yung implementation. Sa ngayon po ay aabot po at ang nais po ng Pangulo para sa susunod na taon ay mabigyan po ng budget ang programang ito para sa taong bayan. Okay, so yan narinig ninyo. Hanggang 2028. Ibig sabihin, bahala na po ang susunod na presidente kung itutuloy niya. O kasya po hanggang ngayong taong ito at hanggang next year po ay lalagyan na po ng budget. So isa siguro ang tawag dito, isa-subsidize ng gobyerno para po maging mura po ang presyo kada kilo ng bigas. So, hindi pa ba kayo masaya niyan? Yung mga utak talangka dyan, dapat maging masaya kayo eh. Pero dahil nga kayo utak talangka, ayaw nyo maging successful itong ibang tao dahil inggit-pikit. At sabi nga ni Madam Claire Castro, mga anay sa lipunan na walang ginawa na mabuti. Ang ginagawa lang talaga ay unti-unting sinisira etong gobyerno. So yun lang mga kababayan, huwag na natin pahabain. Yun lang, pinakita ko lang sa inyo kung paano binanata ni Jose Claire Castro itong si Sara Duterte na imbis kasi na tumulong na lang sa gobyerno, imbis na magpasalamat sapagkat makakatanggap na ang kanyang kababayan ng 20 pesos kada kilo ng bigas, puro pa reklamo. O di utak talangka. At matindi pa nito, anay pa sa lipunan. Di ba? Okay, so yun lang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.